Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 21, 2026, Tuesday. Unti-unting lumalakas at nagiging organisado ang binabantayan nating sistema sa silangan ng bansa. Anumang oras o araw, posible na itong maging bagyo at ito ang latest track ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin ang forecast weather conditions sa mga lugar na mas direktang naaapektuhan ng habagat. Para sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at BARM, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Meaning, ang hangin mula timog kanluran ay may dalang maraming moisture mula sa dagat, kaya mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at mas madalas ang pabalik-balik na pag-ulan sa mga rehiyong ito. Ang mga pag-ulan dito ay hindi lang simpleng panandali ang ambon, may mga pagkakataon na pwedeng magtagal ang maulap na kalangitan at sumunod ang ilang rounds ng ulan sa loob ng isang araw. At kapag naging mas aktibo ang thunderstorm bands, pwede itong magdala ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Sa Western Visayas, mas dapat bantayan ang mga lalawigang malapit sa baybayin at yung mga lugar na madalas tamaan ng habagat flow. May mga oras na bahagyang hihina ang ulan pero pwede rin itong bumalik kapag may bagong moisture band na dumaan mula sa dagat. Sa Negros Island Region, kapareho rin ang pangkalahatang larawan, ang maulap na panahon at kalat-kalat na thunderstorm ay pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mababang lugar at pagguho sa mga lokasyong may dalisdis o malapit sa kabundukan. Sa Zamboanga Peninsula at BARM, malinaw din ang impluensya ng habagat. Sa mga rehiyong ito, ang tuloy-tuloy o pabalik-balik na ulan ay sapat para magdulot ng localized flooding at iba pang epekto, lalo na sa mga lugar na mahina ang drainage o nakaranas ng naunang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Dito, hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng ulan sa mas aktibong habagat areas ang inaasahan, pero hindi rin ito dapat maliitin. May mga oras na medyo maaliwalas o bahagyang maulap ang kalangitan, tapos biglang kakapalang ulap at susundan ng malakas na buhos sa loob ng maikling panahon. Ito ang setup na karaniwang nagdudulot ng mga localized but intense downpours, lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, pwede ring makaranas ng pabago-bagong lagay ng panahon. May mga oras na mahina lamang ang ulan o ambon, pero kapag may mga aktibong thunderstorm cell na dumaan, mabilis ding lalakas ang buhos. Sa Batanes at Babuyan Island, kahit hindi direktang may bagyo sa kasalukuyang panahon, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan at thunderstorm na may kakayahang magdulot ng abala, lalo na sa mga baybaying bahagi at sa maliliit na isla. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang habagat ay pwede ring maghatid ng isolated rain showers at dahil sa lawak ng rehiyon, hindi pantay-pantay ang magiging lagay ng panahon sa bawat lalawigan. May mga lugar na bahagyang maaliwalas sa umaga, ngunit pwedeng makaranas ng thunderstorm sa hapon o gabi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay mas nakadepende sa init ng panahon at halumigmig sa hangin kaysa sa direktang impluensya ng habagat. Kapag umiinit ang paligid sa umaga at tanghali, mas madali ang pagbuo ng makakapal na ulap. Kapag sapat ang moisture sa atmosphere, mabilis ding sumunod ang pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan. Kaya sa mga lugar na wala sa mas aktibong habagat zones, hindi pa rin dapat maging kampante, lalo na sa hapon at gabi kung kailan mas tumataas ang tsansa ng thunderstorm development. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamasungit na lagay ng dagat, pero hindi rin dapat maliitin, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa mas aktibong monsoon flow. Sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm sa karagatan, pwede pang pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob ng maikling oras. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate din ang hangin na mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate din mula 0.6 hanggang 1.5 meters.
Sa kabuuan, mas manageable ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa mga panahong may direktang dumadaang malalakas na bagyo. Pero dahil habagat ang pangunahing weather system ngayon, mas mahalaga pa ring bantayan ang pagkapal ng ulap sa dagat at ang anumang biglaang pagbabago sa hangin, lalo na para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisdang pumapalaot sa mas malalayong lugar. Ngayon, tingnan natin ang latest tropical cyclone threat potential para sa mas mahabang forecast period. Para sa week 1 mula July 20 hanggang July 26, walang TC-like vortex na present sa PMD sa kasalukuyan. Gayunman, ipinapakita ng forecast na may TCLV1 na lilitaw sa eastern boundary ng TICAD at kikilos generally northwestward patungo sa northern Luzon na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development sa week 1. Bagamat hindi pa ito isang ganap na tropical cyclone sa ngayon, ang mismong paglitaw ng ganitong sistema sa model guidance ay indikasyon na may potensyal na development sa silangan ng bansa sa susunod na mga araw. Pagdating naman sa week 2 mula July 27 hanggang August 2, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay kikilos patungo sa southern China matapos dumaan sa Bashi-Balintang Channel na may low to moderate chance of tropical cyclone development. Bukod dito, may TCLV2 na posibleng mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TICAD na may low to moderate probability of tropical cyclone formation sa week 2. Ibig sabihin, hindi lamang iisang potensyal na sistema ang binabantayan sa mas mahabang tanaw, may kasunod pang isa pang posibleng disturbance na maaaring makadagdag sa tropical activity sa silangan ng bansa sa pagtatapos ng July at pagpasok ng August. Kung sisilipin natin ito sa ibang mga weather model, kapansin-pansin na halos nagkakasundo na ang karamihan sa mga ito. Dahil dito, mas mataas na ang chance ng potential tropical cyclone development sa susunod na mga araw. Ito ang isang mahalagang pagbabago sa confidence level ng forecast. Kapag mas dumarami ang member models na tumuturo sa development ng isang sistema, mas nagiging seryoso ang pangangailangan na bantayan ito kahit long-range forecast pa lamang. Sa kasalukuyang basa ng forecast, sinasabing posible ang landfall sa may northern Luzon pagsapit ng July 24. Hindi pa ito final pero sapat na ang ganitong trend para sabihin na ang hilagang bahagi ng bansa ang posibleng mas maging sensitibong area kung magpapatuloy ang kasalukuyang track scenario. Pagdating sa lakas, ang sistemang ito ay pwedeng maglaro sa tropical storm hanggang severe tropical storm range. Hindi pa ito ipinapakitang isang napakalakas na bagyo sa kasalukuyang datos pero hindi rin ito dapat maliitin dahil kahit ang tropical storm o severe tropical storm ay pwede nang magdala ng malalakas na pag-ulan, pagtaas ng alon at malalakas na bugso ng hangin lalo na kung tatama o lalapit ito sa hilagang bahagi ng Luzon. Bukod dito, kapag nakalampas ito sa kalupaan, may posibilidad pa itong mag-intensify depende sa magiging lagay ng dagat at kapaligiran. Ibig sabihin kung dadaan ito sa northern Luzon at makatawid sa karagatan, pagkatapos posible pang lumakas muli sa susunod na bahagi ng kanyang forecast track. Gayunman, kailangan tandaan na marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw na sa mas mahabang forecast window pa ang sistemang ito, kaya natural lang na may uncertainty pa sa eksaktong track, sa bilis ng pagkilos at sa magiging lakas nito habang papalapit ang panahon ng posibleng development. Pwede pa itong lumihis pahilaga o bahagyang bumaba depende sa steering winds. Pwede rin itong humina ang signal ng development kung hindi magiging favorable ang kapaligiran. Pero sa puntong ito, mas malinaw na kesa dati na may dapat ng bantayan na potensyal na sistema sa silangan na maaaring makaapekto sa Northern Luzon. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.